Iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang daan-libong mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumanggi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng giyera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese President ang buhay ng daan-libong mga sundalo. Idinagdag ng Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipagyera ang Chinese military sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa US military dahil siguradong magriresulta lang ito sa pagkamatay ng daan-libong mga Chinese. Tumanggi namang pangalanan ang nasabing Chinese official upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi na handa umunong tumiwalag ang ilang general mula sa CCP at sinabi rin na persahan nilang aalisin si Xi Jinping sa pwesto. Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Embassy sa Manila ng Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan at nagpapataas ng tensyon sa South China Sea dahil sa pansarili nitong geopolitical interest sa rehiyon. Sinabi ng embahada na sa halip na maging isang responsableng superpower, ang US pa mismo ang lumilikha ng destabilisasyon sa buong mundo na nag-iwan ng maraming kaguluhan. Ngayon ay sinusubukan umano nitong i-destabilize ang Asia-Pacific region. Sinabi nito ng tensyon sa South China Sea ay mas pinalala dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos habang paulit-ulit nitong binabantaan ang China sa pamamagitan ng patuloy na pagbanggit sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Idinagdag nito na ngayong taon tahasang sinusuportahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas na kung saan paulit-ulit nitong nilabag ang soberanya ng China at nag-udyok din sa Philippine government na ayusin ang BRP Sierra Madre na kasalukuyang nakaground sa Renai Reef. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs ng BRP Sierra Madre ay nagsisilbing isang permanent station para sa mga personnel ng Philippine military na nakadeploy upang protektahan at isecure ang mga karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binatikos din ng komunistang bansa ang US Embassy sa Manila dahil sa paglabas nito ng mga pahayag tungkol sa Renai Jiao o kilala sa Pilipinas bilang Ayungin Shoal na kung saan ang bahura ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre. Sinabi na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin nito ang BRP Sierra Madre, sigurado umanong makakatikim ang Chinese military. Binalaan si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyang diin ng China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinagtibay
ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Miner sa media na ang Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganaan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, sinabi ni Miners na hindi sila nagbabalak na permanenteng ibase ang kanilang mga sundalo sa bansa. Ipinaliwanag niya ng EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA sites ay gagamitin para maipatupad ang mga shared interest ng dalawang bansa, kabilang ang combined training, exercises at rapid response efforts sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Miners na masyado pang maaga para talakayin ang mga numero, kakayahan o timing. Mahalagang tandaan ng pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Idinagdag niya na mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suportahan ang isang wide range na misyon, kabilang ang magkasanid na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise.